Nagsimula ang kwento sa isang Dark Lord na si Claudine. Pinangunahan niya ang 4 niyang general para pabagsakin ang Catalan Kingdom. Umabot ang labanan ng 7 araw at 7 gabi. Kahuli, ang bayaning si Jed ang nakarating sa kanyang palasyo. Binigyan ng Dark Lord ng mainit na pagtanggap si Jed habang siya ay nakaupo. Nag-usap sila. Sabi ni Jed na siya lang ang mag-isang nakipaglaban sa kanya. Iniisip ng Dark Lord na baka ang totoo ay inabandona lang siya ng Catalan Kingdom. Pero hindi na nagsayang ng oras si Jed. Inatake niya agad ang Dark Lord gamit ang lightning speed. Agad naman itong napigilan ng Dark Lord. Kumanti ang Dark Lord gamit ang maraming magic spell. Pero naiwasan ito ni Jed. Nagkaroon sila ng maikling palitan. Hanggang sa huminto ng pag-atake ang Dark Lord para purihin si Jed sa galing sa pakikipaglaban. Inalok ng Dark Lord si Jed na sumanib sa kanya. Pero tinanggihan ito ni Jed. Inaakala ng Dark Lord na lumalaban si Jed para sa sangkatauhan. Pero itinanggi ito ni Jed. Tinabi ni Jed na gusto lang niya yung kayamanan na makukuha niya sa Dark Lord at sa prinsesa na kinuha nito. Nagulat ang Dark Lord. Mula noong bata pa pangarap na ni Jed na maging mayaman at may kasal sa isang prinsesa. At isang lalaki ang nagsabi kay Jed na kapag matalo niya ang Dark Lord at mailigtas niya ang prinsesa, ay makukuha niya ang kayamanan ng Dark Lord at mapapangasawa niya ang prinsesa dahil sa pagligtas niya nito. Naging inspirasyon ito ni Jed. Kinuha niya ang ipon ng kanyang pamilya para magsimula bilang isang bayani. Pagkatapos niya makwento ang nakaraan, tinabihan niya ang Dark Lord na manahimik na lang at maging parte ng kanyang kwento sa buhay. Inatake niya ulit ang Dark Lord habang iniisip ang kayamanan at sa magandang prinsesa na malapit na niyang makuha. Nagduda ang Dark Lord kay Jed kung bayani ba talaga ito. Pinalakas ni Jed ang kanyang kapangyarihan at nahiwa niya ang Dark Lord habang iniisip ang prinsesa na kanyang maliligtas pagkatapos niya matalo ang Dark Lord. Kinuha niya ang magic wand ng Dark Lord at agad nang pumunta sa kulungan para iligtas ang prinsesa. Pero nang binuksan niya ang selda, nagulat siya dahil nakita niya si Prinsipe Ruder at hindi isang prinsesa. Nagpasalamat ang prinsipe kay Jed. Pero hindi interested si Jed at sinabi na lang niya na ginawa niya ito para sa kanilang kaharian. Binigyan niya ng teleportation scroll ang prinsipe at pagkatapos ay nagmadaling umalis si Jed. Habang naiwan si Prinsipe Ruder na merong misteryosong ngiti, nakabalik si Jed sa kanyang kwarto. Habang naiinis ito sa Dark Lord dahil sa pagdukot nito sa prinsipe sa halip na isang prinsesa at pagkasira ng kanyang pangarap. Kinuha na lang ni Jed ang kanyang pabuya sa pagtalo niya sa Dark Lord at pagligtas sa prinsipe, at nagdesisyon na lang na maglaro ng video game sa loob ng kanyang kwarto. Habang si Prinsipe Ruder naman ay nakabalik na sa kanyang kaharian. Naging masaya ang kanyang kapatid na si Prinsesa Elda na makita siyang ligtas at ganun din ang hari. Pero merong napansin si Prinsipe Ruder na kakaiba. Sa kabilang banda sa gabing iyon, na naginip si Jenna tungkol sa nakaraan niya at sa Dark Lord at kung paano siya niligtas nito nang masunog ang kanilang nayon. Pagkagising niya ay nakita niya kung paano pinatay ni Jed ang Dark Lord. Pinato niya ng kutsilyo ang litrato ni Jed na nasa dingding. Napag-alaman din niya na dahil sa Big Four Warriors kaya naging matagumpay ang Dark Lord sa North Region. Pero dahil sa sunod-sunod nilang pagkatalo kay Jed ang dahilan ng kanilang pagkakahiwalay. Dahil sa emotional attachment niya sa Dark Lord. Gusto ni Jenna na maghiganti kaya tinago niya ang kanyang tunay na pagkatao at pumunta sa Catalan Kingdom. Inihanda niya ang kanyang sarili, pero bago siya umalis, nagpaalam muna siya sa isang litrato ni Claudine at Rock na siyang nag-alaga sa kanya. Tiningnan din niya ang litrato ni Jed at ipinangako na hahanapin niya ito. Nagtrabaho si Jenna sa isang cafe. Gumawa siya ng cute pose para maingganyo niya ang mga customer. Nagtrabaho siya dito sa loob ng 3 buwan. Ang unang plano niya ay makahanap ng information tungkol kay Jed at makaipon ng pera para mabili ang magic wand ni Claudine na binenta ni Jed sa tindahan sa presyong 70,000. Sa ngayon meron na siyang naipon na ganung halaga. Pero wala pa siyang nakuhang information tungkol kay Jed. Isang araw, binisita ni Jed ang cafe shop. Nagulat si Jenna nang makita si Jed na mag-isa lang at walang kasamang bodyguard. Dahil iniisip niya na isang importanteng tao si Jed sa kaharian. Hindi nakilala ni Jed si Jenna. Pero nag-alala si Jenna na baka makilala siya ni Jed dahil sa pag-uusap nila at pilit tinatago ang kanyang tunay na pagkatao. Nagpakuha ng cute picture si Jed sa kanya at naging resulta ng kanyang pagkatuliro. Masayang umalis si Jed sa cafe, habang nakatayo at natulala at naguguluhan si Jenna. Habang naglalakad pa uwi si Jed, isang ispeya ng kaharian ang nagmamasid sa kanya mula sa isang gusali. Nakuha ng litrato ng ispeya si Jed at si Jenna sa cafe na parang magkaibigan.
Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa lugar at hindi makapaniwala na ang isa sa Big Four ay nagsisilbi kay Jed. Habang tumatakbo siya para i-report ito sa hari, bigla niyang nakasalubong ang isang malaking tao na merong hawak na kamera at iniisip niya na isa ito sa member ng spy unit. Pero meron siyang napansin na kakaiba. Biglang tumalon ang malaking lalaki sa harap ng isang babae at naglabas ng magic dress at pinasuot ito sa babae. Kinuha na ng picture ng lalaki ang babae ng parang paparazzi. Ginawa din niya ito sa iba pang mga babae sa paligid. Nagalit ang mga babae at agad nilang pinagtulungan ang lalaki at naging dahilan ng pagkatanggal ng takip sa kanyang ulo. At nakilala ang lalaki at ito pala ay isa sa member ng Big Four. Ang pangalan niya ay Pag. Kilala siya bilang isang veteranong photographer na mahilig sa mga babaeng na nakasuot ng magandang damit. Sa dating digmaan laban sa Catalan Kingdom, tinalo niya ang pinakamagaling na babaeng Rose Knight gamit ang kanyang matinding teknik. Pagkatapos sa digmaan ay inilabas niya ang photo album ng mga Rose Knight at naging patok ito sa mga tao. Galit si Maria na siyang leader ng Rose Knight habang tinitingnan ang isang magazine kung saan siya ang nakalagay sa cover page. Galit na hinampas niya ang mesa at nangakong maghihiganti dahil sa pambabastos at pagpapahiya sa kanya. At lalo siyang naiinis dahil sa maraming love letter na pinadala sa kanya. Tumingin siya sa bintana para pakalmahin ang sarili. Pero sa hindi inaasahan, nakita niya si Pag sa labas na tumatakbo habang hinahabol ng mga babae. At sa kabilang banda, si Jed ay masayang umuwi sa kanyang bahay habang inilagay niya ang kanyang naka-frame na larawan na kasama si Jenna nang biglang merong kumatok sa kanyang pinto. At nang binuksan niya ang pinto, nakita at binati siya ni Pag. Tinubukan niya itong isinara pero pinigilan ito ng demon at nakiusap na papasukin siya dahil merong humahabol sa kanya. Tinanong siya ni Jed kung anong dahilan at bakit lagi siyang pumupunta sa kanya kapag hinahabol siya. Tinubukan ng demon na magpaliwanag at sinabi na dahil matagal na silang magkaibigan. Pero, ito ang unang beses na narinig ni Jed na meron siyang kaibigan na isa pa sa Big Four. Tinubukan magpa-cute at magmakaawa ng demon habang pinapakita niya ang sugat sa kanyang katawan at sinabing si Jed ang may gawa. Tinabihan siya ni Jed na dati silang magkalaban sa oras na yon, kaya niya ito nagawa at hindi ito valid excuse para manatili siya sa kanyang kwarto. Pero lagi siyang nahulog sa pakiusap at naaawa kay Pag. Pinayagan niya ang demon na manatili at sinabihan niya na ito na ang huli. Tinabihan din niya ang demon na maligo bago ito matulog at sinabihan na merong pagkain sa freezer. Niyaya din niya ito maglaro ng video game. At kahit na busy ang demon sa kakasilap sa labas ay na-acknowledge niya ang mabuting pagtanggap at pagkatao ni Jed sa kanya. Tinabihan siya ni Jed na huwag niyang hawakan ang mga koleksyon niya. Pero biglang nagulat si Pag nang makita niya ang litrato ni Jed na kasama si Jenna. Tinanong niya si Jed kung bakit magkasama silang dalawa sa litrato. Tiningnan ulit ni Pag ang litrato at sigurado siyang si Jenna nga ito. Inamin ni Jed na hindi niya agad nakilala si Jenna. Sa kabilang banda, nireport ng spy si Jed dahil sa pagkaroon nito ng connection sa dalawa sa Big Four. Nagulat ang hari, at sinabi ng spy na nakuha niya ang litrato na yan kaninang umaga lang. Biglang naalala ng hari ang sinabi na si Prinsipe Ruder ang nag-utos para sundan ang galaw ng bayani na si Jed. Noong una, inaakala ng hari na gusto lang ni Prinsipe Ruder na linlangin at ipapatay si Jed. Nagsalita ang Chief Minister na baka isa sa kakampi ng Dark Lord si Jed. Tinabi din niya, noong una pa lang ay duda na siyang natalo ni Jed at ng Big Four ang Dark Lord. Kaya naisip ng ministro na baka nakipagsabuatan si Jed sa Dark Lord. Dahil dito, agad gumawa ng aksyon ang hari. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga sundalo na agad arestuhin si Jed na tinuturing bayani, at ganun din si Jenna, at si Pag. Tinabi ng hari na bago matapos ang araw ay may makakasama na si Rock na isa sa Big Four na nasa kanilang kulungan. Sa gabing iyon, binisita ni Ruder si Rock sa kulungan at pinaalis ang mga taga-bantay. Nagtaka si Rock kung anong kailangan nito sa kanya. Kinausap ni Ruder si Rock at sinabi na gusto itong tulungan na makatakas. At buuin ulit ang Demon Lord Army. At willing na maging bihag ulit. Hindi tinanggap ni Rock ang idea ni Prinsipe Ruder. Dahil hindi siya interesado, tinabihan niya ang prinsipe na isang palpak lang. At naging dahilan ng pagkagalit ng prinsipe. Agad na ginamit ng prinsipe ang kanyang kapangyarihan at agad na sinugod si Rock. Pinaalala ni Prinsipe Ruder ang dati nitong pangako. Pero sabi ni Rock na hindi niya kayang gawin kapag wala na si Claudine. Tinabihan siya ng prinsipe na gagawa siya ng kanyang sariling paraan para matupad ang kanyang plano. Iniwan niya si Rock sa kanyang selda. Sa kabilang banda, naglaro ng video game sina Pag at Jed. Tinanong ni Jed si Pag kung sino si Lord Invictus na isa sa Big Four.
Kilala ito ni Pag bilang pangalang Rock. Ito ang panganay na anak ng isang sword family, at ito ay malakas na mandirigma. Sabi ni Pag na meron din itong bunsong kapatid na babae at mas malakas ito. Nagtaka si Jed kung bakit sumali sila sa Demon Lord Army. Hindi alam ni Pag ang buong kwento, pero ang alam lang niya ay tungkol sa kwento ng Kingdom Legend lalo na sa Black Dragon del Toro. Dito na nakumpirma ni Jed ang kanyang duda sa isang sinaunang kwento. Ayon dito, merong kambal na isisilang sa loob ng kaharian, at isa dito ay maging sakripisyo at iaalay sa Black Dragon del Toro, at ang kapalit ay ang internal protections. Ayaw ni Jed na pag-usapan ng ganitong karumal-dumal na kwento pero sa pagkatapos ng digmaan, meron siyang napansin na kakaibang magic na lumalabas sa kaharian. Iniisip ni Jed na merong problema ang kahariang ito. Nakakaisip niya hindi niya namalayan na tapos na pala ang kanilang laro sa video game. Tinukso siya ni Pag sa pagiging mahina sa laro at ito ang kinagalit ni Jed. At habang sila ay nagtatalo, bigla silang natigil dahil biglang may nagsira sa pinto at pumasok si Jenna. Tinabi ni Jenna na pumunta siya para ipaghiganti si Claudine. Pero nagulat siya nang makita niyang magkasama si Pag at Jed. Nagalit siya nang sinabi ni Pag na magkaibigan lang sila ni Jed ng sandaling iyon para makituloy ng sandali sa bahay nito. Lalo siyang nagalit nang maalala na si Pag ang dahilan kaya nakapasok si Jed sa kaharian ng Dark Lord. Dahil nilinlang ni Jed si Pag nang bigyan niya ito ng bagong labas ng Magical Girl Dress Magazine, at nagpanggap bilang delivery boy, at agad itong inatake ni Jed at naging dahilan ng pagkasugat ng dibdib ni Pag. Habang inatake ni Jenna si Jed, bigla din naalala ni Jenna kung paano din siya tinalo ni Jed. At ito ay mas malubha pa. Dahil nakita siya ni Jed na naglalaro ng manika gamit ang manika ni Jed at ng Demon Lord. Pero agad siyang pinatulog ni Jed bago pa siya makapagpaliwanag. Balik sa kasalukuyan. Inatake ni Jenna si Jed at pilit kinausap ni Jed si Jenna at sinabi na hindi na siya isang bayani na tulad ng dati. Naiwasan niya ang atake ni Jenna at nasira ang pader ng kanyang kwarto. Pinato ni Jenna ng kutsilyo si Jed at madali niya itong naiwasan. Pero ang kutsilyo ay papunta sa paborito nitong princess figurine. Agad ginamit ni Jed ang kanyang lightning speed para masalo ang kutsilyo. Dahil dito, biglang nagseryoso si Jed, at pinakita niya kay Jenna kung gaano siya kalakas at agad niya itong natalo. Nagkwento si Jed tungkol sa matinding labanan nila ng Dark Lord, at dahil dito, naging sanhi ng paghinto ng digmaan at natigil ang patayan ng mga tao. Napahanga si Jenna sa sinabi ni Jed, dahil naalala niya ang sinabi ni Claudine sa kanya. Napaiyak si Jenna at biglang nakaramdam ng guilty si Jed. Tinubukan niyang patigilan si Jenna. Tinabihan niya na magpabugbog siya, at hindi siya lalaban. Pero ang kondisyon ay ititigil na niya ang paghihiganti sa kanya. Naglagay ng barrier si Jed sa kanyang katawan. Pero walang nagawa ang kanyang barrier nang sinuntok siya ni Jenna. Humingi ng tawad si Pag, at sinabi na kalimutan niyang sabihin na si Rock ang nagturo kay Jenna sa martial arts. Tinabi ni Jenna na ititigil muna niya sa ngayon ang kanyang paghihiganti pero nangakong balang araw ay gagawin niya ito. Pinago ni Jed ang usapan at sinabi niya na napapaligiran na sila sa labas ng bahay. At nang sinilip niya sa bintana, nakita niya ang nasa 100 na sundalo sa labas. Naiisip ni Jenna at Jed na isakripisyo si Pag. Sa labas, si Archmage na si Zyred ang namumuna sa sundalo. Tinabi niya na alisin ang lahat ng tao sa lugar. Lumabas si Jed at Jenna at si Pag na nakatali bago maglungsad ng atake ang mga sundalo. Pero hindi nila naloko si Zyred, at sinabi nito na kasama ni Jed si Jenna. Sabi nito na ang kasalanan ni Jed ang pagkaroon nito ng koneksyon sa Dark Lord. Tinubukang magpaliwanag ni Jed pero inatake sila ni Zyred gamit ang gravity spell. Tumayo si Jed at naglabas ng card at binaliktad ang sitwasyon. Nagulat ang mage sa nakita niyang high-level magic na ginamit ng isang swordsman. Tinabi ni Jed na hindi siya isang swordsman. Ginagamit lang niya ang espada dahil cool lang ito tingnan. At hindi makapaniwala si Jenna sa narinig niya. Dahil sa napapaligiran sila, nagdesisyon si Jed na tumakbo at tumakas na lang kasama ang dalawa. Pero pinigilan sila ni Maria. At sinabi na si Pag lang ang kanyang sadya. Iniwan ni Jed at Jenna si Pag. Kumawala sa pagkakatali si Pag at nang makitang si Maria na suot ang magical outfit, ay agad niya itong kinuhanan ng litrato. Dumating din ang ilang member ng Rose Squad. Sa kabilang banda, ginamit ni Jed ang kanyang kakayahan para maiwasan ang mga atake ng mga sundalo. At tumakas gamit ang teleportation spell niya. Ginamit ni Zyred ang tracking spell para masundan sina Jed, pero nagulat siya nang makita kung saan napunta sina Jed. Nagtanong si Jenna kung saan sila napunta. At sabi ni Jed ay ito ay mahabang kwento. At biglang meron sumalubong sa kanila na isang nilalang na nag-welcome sa pagbabalik ni Jed.
Nagulat at natakot si Jenna. Nang makitang may lumabas na pulang dragon sa kuweba. At napansin niya na putol ang isang sungay nito. Kinausap ito ni Jed. Sabi niya, matagal na panahon na din bago siya nakabalik sa lugar na ito, at tinawag niya ang dragon bilang master. Nagulat at naguguluhan si Jenna dahil sinabihan ng dragon si Jed na meron itong lakas na loob na bumalik at humanda siya sa isang matinding parusa. Nanginig sa takot si Jed nang marinig ito at gusto niyang tumakas, pero bigla na lang siyang kinain ng dragon. Nagulat at natakot si Jenna nang makita itong kinain ng dragon si Jed. Habang ninunguyan ng dragon si Jed, napaisip si Jenna kung paano naging master ito ni Jed. Pero bigla na lang siyang natigil nang niluwa ito ng dragon si Jed na nakagapos na ang kamay at paa at puno ng mga laway. Naawa na nandidiri si Jenna nang makita niya ang sitwasyon ni Jed. Pero bigla ito nagulat nang maging babaeng tao ang dragon at nagpakilala ito bilang si Reggie. Sabi ni Reggie na ito ang magandang oras para mag-usap sila ng mabuti. Dinala niya ang dalawa sa isang magandang kwarto. Nakaupo si Reggie sa magandang upuan habang nakaluhod lang ang dalawa sa sahig. Habang nakaluhod si Jed, hindi ito makatingin ng diretso dahil sa kahihiyan. At habang si Jenna naman ay pinagmasdan ng kanilang magandang paligid at hindi siya makapaniwala na nakatira ang Red Dragon sa ganito kagandang bahay. Agad tinanong ni Reggie si Jed kung anong ginawa nito sa kanyang sungay. Pero biglang nanginginig sa takot si Jed nang tinanong siya tungkol dito. Tinubukan niyang wag sagutin ng diretso. At sinabi na lang niya na nakatago lang ito. Napansin ni Reggie na nagsisinungaling lang si Jed. Kaya ginamitan ng magic ni Reggie si Jed para magsalita ng totoo at naging dahilan ng pagkahilo ni Jed. Tinanong ulit ni Reggie si Jed tungkol sa kanyang sungay. At sumagot si Jed. Sabi niya na merong nagsabi sa kanya na ang sungay ng dragon ay naglalaman ng malakas na magic, kaya bininti niya ito sa mayamang tao. Nagulat si Jenna at Reggie sa sinabi ni Jed. Dagdag pa ni Jed na bininte niya ito sa top seller kaya kumita siya ng malaking pera dito. Hindi na nagsayang ng oras si Reggie at agad niyang binugbog si Jed sa galit. Habang pinanood ni Jenna kung paano binugbog ni Reggie si Jed ay kunwari na nag-alala siya kay Jed. Pero sa kalooban niya ay masaya siyang nakikitang binubugbog si Jed ni Reggie. Huminto sa pagsuntok si Reggie at tinanong niya kung anong ugnayan meron sila ni Jenna. At agad naman sumagot si Jed at sinabi na nagde-date sila. Lalong nagalit si Reggie at binugbog niya ulit si Jed. Huminto si Reggie matapos nitong ilang beses na sinuntok si Jed. At nagsimulang umiyak. Sabi niya kung bakit ganito ang nangyari kay Jed na dati naman itong matinong bata. Nagtataka si Reggie kung paano lumaki si Jed ng ganito. At base sa narinig ni Jenna, iniisip niya na lumaki na magkasama ang dalawa. Gustong malaman ni Jenna kung isang din bang Red Dragon si Jed. At sagot naman ni Jed ay isa lang siyang ordinaryong tao na tumirang magkasama at nagpaturo kay Reggie bago maging bayani. Naalala ni Reggie na si Gathel ang nag-inganyo kay Jed na maging isang hero. Tinabihan ni Gathel si Jed na kung gusto niyang maging successful ay dapat maging hero siya, talunin ng Dark Lord, at mailigtas ang isang prinsesa. Kapag magawa daw niya ito ay maging dahilan na mapakasal siya sa isang magandang prinsesa. At makakamit niya ang matinding kaligayahan ng buhay ng isang tao. Matapos itong marinig ni Jed, iniisip agad niya ang maraming pera at mamuhay na kasama ang magandang prinsesa. Sa araw na yon, ang batang si Jed ay agad niyang sinabihan si Reggie na kanyang master na gusto niyang maging hero. Agad umalis si Gathel, at iniwan niya ang kanyang assistant na si Mael bago pa man magalit sa kanya si Reggie. Dahil doon, iniisip ni Reggie na napunta sa maling landas si Jed dahil sa maling advice ni Gathel. At sa kanyang reklamo, doon din nalaman na si Jed pala ang nagputol ng kanyang sungay. Pinangako din niya na hindi niya hahayaan na umalis ulit si Jed dahil sa nakapalibot na panganib sa mundo nila. Sumang-ayon naman dito si Jed. Sabi niya, na totoong mapanganib ngayon, kaya siya nagdesisyon na bumalik na lang. Pero noong unang umalis siya iniisip niya na madali lang bumalik. Nagtaka si Reggie sa sinabi ni Jed. Dahil ang inaakala niya ay umalis si Jed at pumunta sa Catalan Kingdom para iwasan siya ni Jed. Tinabi din ni Reggie na hindi siya basta-basta makapasok sa Catalan Kingdom dahil merong isang delikadong tao na nakatira doon. At ang tinutukoy niya ay si Prinsipe Ruda. Si Prinsipe Ruda naman ay nasa taas ng building habang tinitingnan nito ang lugar kung saan ay hahatulan ng kamatayan si Rock. Pero may lungkot sa kanyang mukha. Naiinis siya kay Rock at tinawag pa niya itong tanga bago ito umalis. Habang si Rock naman ay dinala na sa lugar kung saan ay hahatulan siya ng kamatayan. Habang binabasahan siya ng kanyang hatol, dito din nalaman na dati pala siyang bayani sa North Region at naging pride ng mga tao. Ang pagsali niya sa Demon Lord Army ay ang pinakamalaking kasalanan niya. Pinato siya ng mga tao at sinabihan na traidor at marami pang iba.
Tinisi siya sa pagkamatay ng maraming inesinting tao dahil sa pagtraidor niya. At dahil dito kaya hinatulan siya ng kamatayan. Biglang huminto ang convoy ni Rock dahil merong isang babaeng humarang sa kanilang daanan. Ang babae ay kumakain ng barbecue at agad naman itong nakilala ni Rock. Ang babaeng ito ay isang master swordwoman at panganay na anak na babae ng pamilyang Balchad at kapatid ni Rock. Kilala ang babaeng ito sa galing sa espada at pangarap niya na may kasal sa isang lalaki na mas malakas pa sa kanya. Tinalo niya ang isang swordmaster ng lumang henerasyon sa edad na 15 kaya nakilala siya sa buong mundo. Pagkatapos noon ay naglakbay siya para hamunin ang iba't ibang master at hindi pa siya nakaranas ng talo. Dahil dito, ay umidad na siya ng 35 at wala pa rin nakikita mapapangasawa at naiiyak siya sa sarili niya. Pinagsabihan siya ng captain ng unit dahil sa pag-antala nito sa official business. Tinabi ng isang sundalo na ito ay kapatid ni Rock. Tinabihan ng junior officer ang kanyang captain na mag-ingat sa babae. Pero nahuli na ang lahat. Dahil tumilapon ang captain papunta sa pader gamit lang ang barbecue stick. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Pero hindi nagsayang ng oras ang babae at agad namang sinugod ng babae ang natitirang mga sundalo sa isang iglap lang. Pinati niya ang kanyang kapatid na lalaki at sinabi niya na pinadala siya ng kanilang ama, at para sabihin na pinapahiya niya ang kanilang pamilya dahil sa pagkatalo ni Rock sa ordinaryong tao na si Jed. Wala silang pakialam kung sumama siya sa Dark Lord Army dahil sa pagiging masama ay lalong pang mas makilala ang kanilang pamilya dahil dito. Iniisip na ni Rock na ito na ang katapusan niya. Pero bigla na lang siyang pinakawalan ng kapatid niya at niyakap siya. At nag-usap sila sandali tungkol sa Dark Lord Army at sa pangarap ni Rock. Sabi ni Gel na ang pagkamatay ng Dark Lord ay hindi katapusan ng kanyang pangarap. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang Golden Order Army. Binigay ni Gel ang isang espada kay Rock. At ginamit naman ito ni Rock para talunin ang mga sundalo. Nagulat siya dahil makapangyarihan pala ang espada ng kanilang ninuno. Pinuri siya ng kanyang kapatid sa galing sa pakikipaglaban at sinabihan siya na gamitin niya ang espada sa susunod nitong mga laban. At sinabi din nito na barbecue stick na lang muna ang gagamitin niya sa ngayon. Nag-alala si Rock sa magiging reaksyon ng ama nila. Pero sinabi ni Gel na alam ng ama nila na ililigtas niya si Rock kaya siya pinadala. Nagpaalam si Gel kay Rock at sinabihan siya ng best of luck at umuwi sa kanila